Sa US at Canada pa lang, isa sa 8 adulto ang gumamit ng gamot pampapayat na Ozempic. Pero naging hadlang sa marami ang presyo nito na umaabot ng $1,000 kada buwan. Noong huling bahagi ng Mayo, ang Canada ang unang G7 na bansa na nag-aproba ng generic na ineksyon na buwanang binibigay at malapit ng maging available sa mga botika. Kasama natin ngayon mula sa Atlanta si Dr. Julian Cavanaugh, Assistant Professor ng Neurology sa Emory University School of Medicine at isa ring medical correspondent para sa CBC Radio Canada. Salamat sa pagdalo mo rito. Magandang hapon. Una sa lahat, bigyan mo kami ng paliwanag. Alam natin na ito ay isang malaking trend, isang malaking alon. Ozempic at iba pang mga gamot na katulad nito ay karaniwang ginagamit din para gamutin ang diabetes. Sa dami ng regulasyon, paano agad na ibigay ito sa gustong magbawas ng timbang? Samantalang matagal lang hinahanap ng marami ang mabilis na solusyon. Dahil ang Ozempic ay hindi talaga gamot para sa diabetes. Isa itong kamanghamanghang gamot sa utak na nagmo-modulate ng kakayahan ng katawan na maramdaman ang kabusugan, kasiyahan at gutom, pati na rin ang pagnanasa sa pagkain. Habang dumarami ang mga pasyenteng gumagamit ng mga gamot na ito, nadidiskubre natin na mayroon din pala itong ibang epekto sa otak, lalo na sa reward system. At kaya naman nagkakaroon tayo ng epekto ng pagbabawas ng timbang dahil mas madali para sa mga tao na kontrolin ang kanilang gutom, kabusugan at kakayahang magbawas ng timbang na direktang konektado sa diabetes. Aprobado ito para sa may diabetes at obesity at malamang madagdagan pa ang indikasyon nito sa mga susunod na taon. Pero dahil hindi pa ito kilala ng marami, ngayon biglang pumayat ang mga tao at iniinom nila ito. Pero hindi pa rin natin alam ang mga side effect nito. Ibig kong sabihin, posible ba na may mangyaring masama sa kalaunan, lalo na at kailangan mo itong ituloy ng regular? Kailangan mo ituloy ito ng regular. Mukhang karamihan sa mga positibong epekto, ibig sabihin ang pagbabawas ng timbang gamit ang gamot na ito, ay hindi talaga tumatagal kapag huminto na ang mga pasyente sa paggamit ng mga gamot na ito na nagdudulot ng maraming katanungan. Habang mas marami at mas maraming tao ang gumagamit ng mga gamot na ito, nagsisimula tayong makakita ng mga napakabihirang side effect na hindi naman talaga nailarawan sa mga clinical trial dahil ganitong klase ng datos lang ang dumalabas kapag milyon-milyon na ang gumagamit ng gamot. Madalas po nakikita rito ang mga kaso ng optic neuritis dahil dito. At ang talagang pag-aaralan pa natin ng mas malalim sa hinaharap ay ang mga posibleng psychiatric na side effect. May masasabi talaga tungkol sa pagbabagong nangyayari sa utak ng isang tao kapag nabago ang reward system niya. Magandang side effect kapag tumigil ang tao sa pag-inom ng alak o pagsusugal. Pero minsan, makikita natin na ang ilang mga pagnanasa o motibasyon ng tao sa buhay ay maaring mabago ng mga gamot na ito. Empirical na datos pa lang ito, pero kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para maintindihan ito. At saka pinag-uusapan natin dito, gaya ng sinabi mo, na ito ay gumagana sa parang neurological. Pero paano nga ba o paano ka magdedesisyon kung kanino mo ito maaring ireseta? Maraming may sakit sa pag-iisip ang umiinom ng antidepressants at iba pang gamot. Pero alam ba nila kung paano ito nagkakaapektuhan? At syempre, iba-iba ang chemistry ng otak ng bawat tao. Ngayon ay panahon ng personalized na medisina at posibleng magkaroon ng biological marker sa hinaharap para matukoy kung sino ang bagay sa mga gamot na ito. Sa karamihan ng mga bansa, napakakipot talaga ng proseso ng pag-apruba. Sa Israel, kung tama ako, limitado ito sa may diabetes at kailangan mapapayat. Mas maluwag ang indikasyon. Sa ilang ibang bansa, may mga bansa na mas binibigyan ng kalayaan ang kanilang mga doktor na gumawa ng mga desisyon na yon. Pero tama ka, kailangan pa natin ng mas maraming datos. Malakay ang sinasabi tungkol sa lipunan kapag marami ang gumagamit ng ganitong gamot at kung paano ito nakakaapekto sa sistema at kaisipan ng tao. Ngayon, pag-usapan natin ang gastos. Hindi ito kayang bilhin ng lahat, pero bakit kaya espesyal ang Canada na nakakabenta agad ng generic? May kinalaman ba ito sa patent? Emily, minsan tayong lahat ay nagkakamaling magsumite o magbayad ng bayarin sa oras. At mukhang nakalimutan ng kumpanyang parmasyutiko na gumagawa ng Ozempic sa Canada na bayaran ng bayarin na kasama sa patent para mapanatiling sarado ang patent sa Canada. Kaya nawala sa kanila ang patent sa ganitong paraan, sa isang napaka-administratibong paraan.
At ito rin ay nagtapat sa panahon kung kailan ang datos, ang clinical trial data, ay isinapubliko rin. Ibig sabihin nito ngayon sa Canada, may mga generic na manufacturer na hindi lang kayang gumawa ng gamot, kundi kayang patunayan na ang gamot ay epektibo at ligtas gamit ang datos na nakalap ng ibang pharmaceutical companies noon. Hindi na nila kailangang ulitin ang pag-aaral para makapasok sa merkado. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nakakagawa ang mga generic na manufacturer ng generic na Ozempic sa Canada sa mas mababang halaga. Medyo tsamba lang ito sa sistema. Para sa ating mga Amerikano, hindi basta makakatawid ng border ngayon. Salamat, Dr. Julian Cavanaugh. Talagang interesante ito. Salamat sa pag-imbita sa akin.